Kamusta mga kaibigan? Tayo po ay nagbabalik sa Broco Crop Season 1 at ito ay Episode 2. At kung makikita nyo, walang pagbabago sa base ko. Ang kalat pa din. So, ang gagawin ko ngayon papatago muna itong aking base para makapaglagay na tayo ng mga buildings at mga bahay na gusto nating gawin dito. Mga gustong i-build, mabibuild ko na siya rito. So, ipapatag ko muna ito. A few moments later. So, yun na nga mga kaibigan, napatag ko na yung aking base, yung ating base. Kung makikita nyo, patag na siya at ready to build na. So, hindi pa talaga siya tapos dahil tatanggalin ko pa itong mga kalat na to na pala. Saka may mga bato-bato na doon. Tapos, tatanggalin ko pa yung mga bundok-bundok na yan, na nandyan. So, ngayon, kung makikita nyo, meron ako ditong diamond pickaxe. Dahil nakuha ko to, galing ito kay Panda Chos at ipapakita ko yung clip. Ito. Pagpasensya na yung boss ko dyan. Flashback. Thank you. End of flashback. So kung makikita nyo, binigyan tayo ni Panda Chos ng obsidian dyan at binigyan niya tayo ng 3 diamond. So nagmapakaawa pa ako sa kanya sa chat niyan. Pero kung makikita nyo, may nether portal na kami. At meron na kaming nether hub, pero hindi pa na de-design. So, nasa server ngayon si Panda Chos. Kung makikita nyo, ayan, nandiyan siya. Pero hindi siya nagsasalita dahil kanina pa ako nag-chat sa kanya. Pero baka nag-AFK lang. At naglalag siya, ganon. So, nailipat ko na lahat ng gamit ko dito. At meron pa akong 2 diamond dito. Pero mag-grind pa ako ng diamond off cam. Pagpasensyahan nyo na akong yung don't die challenge ko ay hindi ko natapos. I mean, mabilis na ako na deads. So may mga gamit dito. Ito ay galing sa isa naming member na nag-leave. At iniwan niya sa akin lahat ng gamit niya. So may armor dito. At meron tayong 47 na iron at meron tayong bed. At maraming torch. So ngayon, gagawa ko ng iron farm para magkaroon tayo ng unlimited source of iron. Siyempre bago ako gumawa ng iron farm, gagawa muna tayo ng breeder dahil may villager ako doon banda. At nga pala next episode siguro magbibuild ako ng pinakaunang base natin. Ang tema ko pala ngayon ay modern builds. So aasahan yung puti at itim lang ang makikita nyo sa aking base nitong mga susunod na episode. At ngayon ibibuild natin ang breeder. A few moments later. My goodness! May armadillo na! Hello armadillo. Hello. Ang galing. Pag pinindot. Ayun o, nagtatago. Cute. So mag-aalaga tayo ng mga armadillo. Natakot naman sa akin. Natakot? Tatakotin ka naman. So kukuha ko ng lead, kukunin ko tong 2 armadillo na to. Di ko pa alam yung pinapakain sa kanila. So mga kaibigan, nailipat ko na yung mga armadillo. Na-lead ko na sila sa isang lugar. At kung makikita nyo, naguhukay ako ngayon dito ng paglalaglagan ng mga baby villagers. Yes, gumagawa na po ako ngayon ng farm na breeder. Dahil nga kakailanganin natin ng maraming baby villagers o villagers sa ating iron farm. So gagawin ko lang tong breeder at babalikan ko kayo pag meron akong mga villagers na panggawa sa ating iron farm. A few moments later. So mga kaibigan, tapos ko na yung mismong breeder. Ngayon ay kakailanganin ko na lang ng mga bed at saka nung villager, pati na lang yung pang i-breed ko sa kanila. So kukuha lang ako ng mga kailangan ko, tapos itutuloy ko na yung paggawa ng breeder at papakita ko na sa inyo yung pinaka final na look nung breeder. 2,000 years later. So tapos na mga kaibigan yung mismo breeder. Hindi ko na lang alam kung gumagana ang breeder na to dahil kulang talaga ako ng bed sa kanong pang breed sa kanila. So kung makikita nyo andyan yung 2 villager ko, nailipat ko na rin sila. Nahirapan nga pa ako maglipat sa kanila dyan. So kung makikita nyo yung mga crops nila. Tapos kung titingnan nyo dito, maraming kalat. Oh my goodness, kung makikita nyo ang kalat. So mga kaibigan, kung makikita nyo, meron ako dito 2 baby villager at ready na talaga gawin yung iron farm
Pero kukumpletuhin ko muna yung mga materials na kakailanganin ko sa pagbibuild nitong iron farm na ito. At sisimulan ko na siyang i-build maya-maya, pero kakailanganin ko na marami nito. Kaya i-build ko yung iron dahil magagamit ko tong iron farm na to sa mga susunod ko pa na builds at sa mga susunod ko na project na gagawin. So, iko-collect lang lahat ng kailangan sa iron farm at i-build na natin ang iron farm. So mga kaibigan, kompleto na yung mga materials na gagamitin ko sa ating iron farm. So pupunta lang ako sa aking base para kunin pa yung ibang materials. At kung makikita nyo dito sa aking gilid, may mga ship ako rito dahil ito ang pinagkukuhanan ko ng wool para magawa ako ng mga beds. So kukuha lang siguro ako dito ng mga kailangan ko, tapos isisimulan ko na i-build yung mismong ating farm. So di ko alam yung kukunin ko, bakit ako umuwi. Oh, food, naalala ko food. Wait lang, hanap ako ng, ayun. So ngayon, yung lead na to naman, igagamitin ko para ilipat yung mga ship na ito dahil hirap na akong nandito silang lahat. Kaya ililipat ko sila sa may ita. Mga kaibigan, nakukuha na ako ng mga materials na kakailanganin. At meron akong dalawang villager na pagbe-building ko sa loob ng iron farm. So simulan natin ang build na ating iron farm. So simulan na natin, maglagay muna tayo ng pillars or killing chamber. Ngayon meron ng killing chamber, lagyan naman na natin ng pagdadrapan ng mga golem at pag-iispunan ng mga golems. Ngayong may platform na tayo, ilagyan naman natin ng walls para hindi makalabas yung golems. Ngayong meron na tayong pader, kakailanganin naman natin ng lava para mapatay yung golem. So pupunta muna tayo sa base ni Pandachos. So mga kaibigan, nandito na ako sa aking base at nailagay ko na yung mismong lava. So ngayon naman ay maglalagay naman tayo ngayon ng mismong pagbibrida ng mga villagers para magkaroon na tayo ng iron golem. Siguro banda dito sa gitna, tapos 5 blocks up. And then, lalagay tayo dito ng platform ng paglalagyan naman ng mga beds. Dahil sa beds, para mag-connect sila at dumami silang mga villager. So, lalagyan ko lang dito ng platform na siguro 10 by 5. Siguro okay na yung 10 by 5 kasi 20 beds lang naman ang kakailanganin ko. So, nailagay ko na mga kaibigan yung mga bed, pero kulang pa yung mga beds na yon. So, ngayon, pupunta ako sa aking base para maglagay pa ako ng mga beds mamaya. So, kukuha muna ako ng beds sa mga ship ko at ilalagay ko na dito sa may ita. So, meron na akong mga bed mga kaibigan na galing sa aking base sa mga ship ko na nandun. So, ipanglalalapag na natin dito yung mga beds na iyon. So, dig up muna tayo dito. At yan, ilapag na natin yung mga beds. Dito, isa dito. Oh my goodness, naglalag pa. Wait nga lang. Huwag ko nang pahirapan ang aking sarili. Ipanlalalagay ko na yung mga bed ko dito sa aking hotbar. So, ilalagay ko lang tulak ng beds sa aking hotbar para hindi na mahihirapan. So, isa rito. So makikita nyo, in-extend ko pa siya dahil kulang yung 10 by 5. Kinulang siya mga kaibigan. So dito pa, mga ilan pa to? 3 pa dito. So isa, 2, at 3. So isa na lang kundi nandito siya may banda. So okay na yung ating beds. So next na natin na gagawin, kukuha tayo ng oh my goodness. Hindi oh my goodness ko na napindot pa kung ano pindot. So ngayon naman ilalagyan na natin to ng leaves kung saan magbi-breed yung mga villagers natin. So panlalagay lang natin to mga leaves. So 3 by 3 by 5 ang gagawin ko. 3 4 5. Okay na siguro 3 by 5. Tapos lalagyan ko na lang to ng mismong father
tas ililipat ko na yung mga villager. So, babalikan ko kayo pag nandito na yung mga villager at yung workbench nila. Kung makikita nyo mga kaibigan, okay na yung magiging bahay ng mga villagers at magiging breeding area nila. Kasi dalawa lang sila mga kaibigan. So, ililipat ko na lang sila dito. Kailangan ko ng leash or tali sa Tagalog. Kasi nandito silang dalawa. Di ko alam kung nag-connect na sila sa bed. Pero farmer pa rin sila. Nakakonect pa rin siguro sila sa bed. Doon sa aking breeder. Ngayon, kukuha ko ng leash dahil kailangan ko para mailipat ko na yung mga villagers na yon. At kakailanganin ko na rin ng pambreed sa kanila, which is a bread. Dahil meron naman akong wheat dito. Kasi yung ship ko is sapat na siguro yung ship na yan, mga ship na yan. Hindi ko na kailangan i-breed yan, makakakuha na akong sapat na wool. Kung makikita nyo rin dito, meron na rin akong maraming beds. Medyo naglalag lang kaya, ayan, meron na akong beds dito. Hindi lang 3 yan, meron pa sa ibang chest. So, kukuha ko ngayon ng wheat seed, hindi wheat seed, wheat. Tapos magtatanim din siguro ako ng wheats at carrot, baka soon, di ko lang alam. Baka lang, yan, kukunin ko to. Tapos, ang gagawin natin dyan, igagawin natin yung bread. Buti na lang talaga meron kaming fast crafting. Hindi na ako nahirapan. So, titingnan ko dito sa chest ng member namin na iniwan niya sa akin yung gamit niya. Kung meron siyang wheat, wala siyang wheat. Okay. Ay, meron pala akong wheat field dito, banda. Oh. Nagtanim pala ako dito. Uy, dami ko palang carrots eh. Sige, carrots na lang, carrots. So, tatanggalin ko lang to, tas lilipat na natin yung mga villagers. Ko na lahat ng carrots. So my goodness, meron, ba't may drone dyan? Sir, anong ginagawa mo dyan, sir? Sir, nagnanakaw ka pananim, sir. Masama yan, sir. Masama yan, sir. Masama yan, sir. Masama magnakaw ng pananim, sir. Magtanim ka na lang din. Ano ko ba? Pwede naman manghingi eh. Pati kinakausap eh. Oh my goodness. So ipagpa-plant ko ulit itong mga ito dahil para meron pa akong pagkukuhanan pa ng carrots para pambreed pa kung sakaling kulangin, kasi make sure yun may green pa rin talagang magi-spawn. May greenery magi-spawn. May green na villager na magi-spawn sa my breeder or sa iron farm ko na yun. So mapapatay, kailangan talagang i-kill yun, kaya kakailanganin ko talaga ng maraming pang breed. So ngayon ay na-plant ko na lahat ng mga carrots at ang nakuha natin sa pag-harvest natin ng carrots ilang stock? Ilan kaya? Okay. 1 stock and 33, tapos may 26 tayo na bread. Siguro sa akin na lang to. Ngayon ay punta naman tayo ngayon sa ating iron farm. Mga kaibigan, ko makikita nyo, nag-i-spawn na sila ng golem. Pero 12 pa lang po sila mga kaibigan. Nagtatanim pa akong pambreed sa kanila doon. Pero 12 pa lang sila, nag-i-spawn agad sila ng golem. Siguro pwede na yung 12, pero hindi talaga, ayoko talaga ng 12 lang. Kaya ibibreed ko pa sila ng marami. Tapos titingnan natin kung gaano karaming iron ang aking makukuha mula dito sa loob ng 1 oras. So mag-AFK po ako dito ng 1 hour siguro. Ayan may golem na agad Titingnan natin, wait lang, tingnan natin ngayon. So maraming problema akong inayos dito. Kagaya nung green kanina, may green na isa kanina. Ngayon 12 na silang malalaki na walang green. So may 12 iron na agad tayo. Oh my goodness. So ito, may obsidian ako dahil gumapang yung tubig dun sa may lava ko.
inayos ko po yan kung makikita nyo dito sa may gilid banda. Ayan, may umbok na ganyan. Tapos dito rin, meron din yan. Ayan. So, yung tubig ay nandito na banda, yung naging water source ko. Kaya, ganun ang nangyayari kasi nga, nag-water flow siya dito sa may laba, kaya ayun. So, dito, di ko alam kung lalagyan ko pa to ng building yung iron farm ko. Or, outerior yung iron farm ko. Pero, baka hindi na kasi malayo naman siya sa base ko. Kasi nilagay ko talaga sa malayo kasi napakalag nito. Dahil maraming ang villagers na na-involve. At ngayon kasalukuyan tayo may 70 na iron. Oh my goodness. So ibibreed ko pa to sila. Siguro babawasan ko to nitong layer na to. Tapos ibibigay ko sa kanila to. So wala pa po pala akong balita kay Panda Chos kung ano na nangyayari sa kanya. Bakit hindi na siya nag-upload. At kung hindi ka po nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na. Dahil maglalabas pa ako ng mga malulupitang videos. At mag-subscribe ka na rin sa buong Brocraft, kay Panda Chos, kay Wolfie. Kay Wolfie, wala pa siyang upload kaya hindi nyo pa makikita yung kanyang YouTube channel. So, hihintayin pa namin yung pag-upload niya. Kaya, yung kay Panda Chos lang talaga ang hinihintay ko. Meron po siyang kasalukuyang 98 yata na subscriber. So, pabutin natin siya ng 100 subscriber. Kaya mag-subscribe na rin kayo sa kanya. At mag-subscribe na rin kayo sa akin. At hit the like button and notification bell. Para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So, mag-AFK lang ako dito. Ibibreed ko lang sila hanggang maging 20. At babalikan ko kayo. At makikita natin mamaya kung gaano ba talaga ka-efficient itong farm na ito. A few moments later. So mga kaibigan, after 8 minutes, kung makikita nyo naman, meron na akong 1 stack and 5 iron. So, hindi pa siya kompleto, hindi pa complete yung mga villager. Pero sa loob lamang ng 8 minuto, may 1 stack na ako. Di ko alam kung po kompleto yung 520 na yun. Ganun siya ka-OP mga kaibigan. Ganun siya kakalakas kung makikita nyo sunod-sunod yung golem na nalalaglag. At hindi pa rin tumutubo yung mga carrots ko. Ang galing. Oh my goodness. So, etong iron farm na to, para sa akin ito na talaga yung pinaka-efficient na farm ng pagdating sa iron sa Bedrock Edition. Hindi ko pa siya ginagamitan ng zombie nito. Dahil pag ginamit pa ako ng zombie, siguro mas mabilis yun. Pero, mas gusto ko to dahil madali lang naman siyang gawin. Kasi mas mahirap yun sa zombie dahil i-cure mo pa yung zombie. Anong i-cure? Dahil yung zombie ay kailangan mo pong papuntahin sa may itaas. At kailangan mo pa siya lagyan ng name tag. Wala pa akong name tag. O, diba? Kaya mas pinili ko yung gantong iron farm. Siguro, etong iron farm na to lang ang ginawa kong buong episodes. Saka yung breeder ko. Kumbaga ngayong episode na to ay pinakita ko lang yung mga pwede nating gawin. O pwede nating makuha sa isang villager. Ayan o. Unlimited source of iron. My goodness. So kung pupunta tayo dito sa may taas, kung bibilangin nyo yan, nasa 13 pa lang po yan mga kaibigan. Hindi pa sila kompleto. Siguro, ganyan lang talaga ka-efficient. 10 villager nga lang talaga ang kailangan ko. Pero mas gusto ko yung 20 dahil para dalawa yung golem na mag-i-spawn. Dahil meron na nga lagpas 10 yan, nag-i-spawn na ng tig-isang golem. Pero pag naging 20 yan, mas efficient na siya mga kaibigan. Siguro within 4 minutes, meron na akong 1 stack of iron. So kung makikita nyo, pag meron akong 20 villager dyan, tig-kabilaan or dalawang golem talagang mag-i-spawn ng sabay. Ganon siya ka-efficient mga kaibigan. Siguro mga kaibigan, dito ko natatapusin ang ating episode. Magkita-kita tayo next episode. Next episode, marami po talaga tayong gagawin. Kagaya ng pagbibuild ng pinakauna kong bahay. Dahil ngayon episode ko dapat yun gagawin. Pero mas inuna ko tong iron farm na ito. Dahil mas kailangan ko to sa mga susunod ko pang episode. Siguro, kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na at i-like mo na rin tong video na to. Goodbye. See ya.